be in tune with God and His timing. Ito ho ang dapat nating matutunan. Kaninang umaga at 5 o'clock, I have been already communicating do sa dati nating member na sabi niya, Pastor, I'm so sorry to bother you, but I'm so sorry that it's time na nakipag-communicate ako sa iyo. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Nasa General Trias, Cavite po kami. Mayroong mga motor na matulin, binanggaho ako. Sabi ko, no, huhulihin ka. Okay? Sila po may kasalanan. Kahit na. The law is the law. Mas malaki ka ito. Pastor, natatakot po ako. Sabi ko, I'll call some people and to help you. Okay? So tinawagan ko yung mga tropa natin sa General 3. Sabi ko, Tol, Tolentino apelido na Pastor Vic. Oh, Pastor, I need you to help me. Please assist this si JJ na disgrasya sila. Kasama si Vince, ito sila. They don't know what to do in the, So maghapon yun, inayos namin hanggang sa magkaarigluhan. Kaya ito sinasabi ko sa nagdadrive. Okay? Maging maingat. Kahit nasa tamang lane ka, pag mayroong salbahe na bumangga sa'yo. You see? Mayroon nga akong kilala eh. Nagasgas yung motor niya, yung sasakyan niya. Okay? Ang haba nung gasgas mo rin. Ang haba. Oh. Pagdating ko kagabi niyan, merong MMDA. Sabi ko, ano ho yun? Malaho ba magre-reklamo? Bakit po? Yung Fortuner po na gasgasan. Ay, hindi ho ba yung Prado? Hindi ho, yung Fortuner. Nakulay itim. Opo. Saan ho sa Mangwa? Ay, doon ho kasi may motorsiklo na nasaging ganyan, mahaba. Kakausapin ko muna ho yung may-ari kung papayag siyang idemanda yung ano. Hindi naman. Kasi self-inflicted naman pala. Siya naman pala yung gumasgas. Now, I'm trying to say this, okay? Pagsakay mo, pag-uwi mo, lahat, Lord, saan ang daan? Okay? Kaya ako pag nakakita ako, nagpapasalamat ako, Lord, salamat na lang. Nung panahon namin, okay, pag hindi nagkasunduan, doon tayo sa may motel, kasi maluwag yung kara, doon tayo magsuntukan. Walang demanda. Wala. Pagkatapos sige, ayos na. Kamaya na. Yun na. Wala na. Ngayon binidyo kita, kawawa ka. Kanya ito yan. Sa dami ng pinagdadaanan natin, be in tune with God and His timing. Hindi pwedeng madaliin. If Ecclesiastes 8:6, ano sabi ng Word of God? Because to every purpose there is time and judgment. Therefore, the misery of man is great upon him. Father, tulungan mo po kami na mag-intay sa iyo. Hindi namin pwedeng igiit ang gusto namin. Hindi namin pwedeng igiit yung nais lang namin at pagkatapos ay hindi na kami makikinig sa iyo. Pinapahintulot mo ang lahat para kami matuto na pag wala ka at hindi ka namin kinonsulta, may mga sitwasyon at nagpapasalamat na lang ako na yung nadisgrasya kanina hindi po namatay, wala pong lubhang danyos at nagkaayos na lamang po na mapare-repair yung motor at the same time yung nakabangga ay pa-hospital na lang. Patuloy mo pong ingatan ang bawat isa, kaming lahat. Mag-iintay kami sa iyong tugon, sa iyong timing, at kung ano ang nais mo, doon kami pupunta. Salamat po ng marami. In Christ name we pray. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Pakibati mo yung katib mo. Sabi sa kanya, thank you. Magpe-pray tayo mamaya. Say, come on. Ha? Kasi mga kapatid, kung meron po tayong pinasasikat pag tayo po'y umattend ng Sunday morning, ang pinasasikat natin yung simbahan. Pambira, umattend ng Sunday morning. Pag ikaw umattend ng Sunday morning at na Sunday afternoon, ang pinasikat mo si pastor. Kasi magaling yung pastor eh. Pero pag ikaw dumating ng Sunday morning, Sunday afternoon, at Wednesday, ay tinataas mo, Panginoon. Bakit? Kasi prayer to eh. Diba? At ang prayer meeting ay hindi ho ito isang pagtitipon na walang kwenta. No. Okay?
Dito po nakasalala yung sinasabi, kung may 2 o 3 nagkakatipon, ang presensya ko ay naroroon. At anumang bagay ang inyong hipuin patungkol sa anumang bagay at pag ito'y inyong pinagkasunduan, sabi ng Diyos, ba't hindi ko sasagutin yan? As we live today, we need to take some time to reflect on our lives. Okay? Kinakailangan i-reflect natin. Pag-aralan, silipin, bakit ganito? Bakit kinapos? Bakit ganyan ang sitwasyon? Our life has ebb and flow. Meron taas, may baba, may pag-agos, everything. Lalo na ho ngayon, tama? Pang-19 na araw na ho ito. Okay? Na nagkakaroon ng digmaan at nagpapasalamat na lang ako at kahapon ay, you see, meron ng pinadadaan kahit papano. Kung tayong agricultural land, nahihirapan, just try to think Singapore. Everything in their land was imported. Ultimo tubig nila, ini-import sa Malaysia. Okay? They have no produce or products. Okay? Kanya lahat dun mataas di ba? Tayo kahit papano, pag nagtanim ka ng kaunti, meron kang maani, meron kang makukuha. Di ba? Alam na ho natin. Nagtaas ang LTRFB ng 1 peso sa pamasahe. At nung isang araw ay namigay ng ayuda na 5,000. Tama? Abay, sabi ba naman ng iba, sana gawing buwan-buwan na ito. Hindi naintindihan ng ilang mga tumanggap na dapat magpasalamat na lang tayo at may tinanggap. Alam niyo bakit? Ang mga pumapasan po niyan yung middle class. Yung pong nagtatrabaho ng sweldo nila ay lagpas sa 250,000 a year. Okay? Sila ho ang pumapasan yan. Doon po kinukuha yan. You see? At dapat nating maintindihan na yung ating sitwasyon, okay? Gusto kong maintindihan ninyo na lahat ng mga emergencies na ito, dapat nakita na ho ito ng ating pamahalaan. Kung paano i-repatriate yung 2.4 million na Pilipino na distress overseas. Okay? Kung paano bibigyan ng discount yung 1.9 million na jeepney, tricycle at taxi driver. Kung paano susolusyonan yung tinatawag na 2.3 million na mga fishermen. Kung paano tutulungan ng fertilizer aid yung 5 milyong rice and corn and vegetable farmers. At kung paano pakakainin yung tinatawag na 6 million backyard hog and poultry raisers. Yun ho ang problema natin dito. Okay? Hindi lamang po yung nasa Metro Manila. Okay? Ang problema, kung inyong matatandaan, kanya pag inalis mo ang Diyos, pag wala at you're not in tune with God, and you're not waiting for His timing, you know what will happen? Yung mga mali nung matatandang sitwasyon, aanihin natin yan. Do you remember in 2000? 130 million ang ninakaw sa tobacco. Okay? At diniliver sa first family sa suitcases. Sino Pangulo nung 2000? Okay? Nung 2001, remember? Jose Velarde, tama? 3.2 billion. In 2003, Jose Pidal, 321 million. Noong 2004, 728 million ghost fertilizer ang ibinigay sa mga congressmen. Okay? And 2013, 10 billion, ito na yung Janet Lim Napoles. Do you understand me? 2019, Department of Energy, nag-giveaway ng 545 million Chevron stake sa Malampaya. Kanino? Kay Dennis Uy. Sino yung Dennis Uy? (2020 to 2021), 65.19 billion ang binili sa pandemic na hindi naman tama.
from 2016 up to now, 1.7 trillion fake and substandard overpriced flood control na ibinigay sa mga senador ng dalawang presidenteng nagpalitan. Tanong ko ito, paano tayo tutulong as a government kung wala ng pondo? Are you following me? Anong gagawin natin? Tama? Sabi ko nga sa inyo, mahal na ang diesel ng jeep, umaangal yung mga driver, piso lang. Sinusulsulan pa nung natalong kandidato ng Senado. Ay, mali dito. Ay, sus. Mas mahal ang presyo ng pagkain at delivery. Diba? Kahit may pera ka, pag naubusan ng langis. Mabuti na lamang at kanina, nagpahayag ang gobyerno ay bibili ng 200 million barrels ang PNOC. Pero ang tanong, saan kukunin ang pondo? Mangungutang na naman. Tama? Kanya itong mga to, wala tayong magagawa. Rumors of war, famine, earthquake, eye-opener to. Unti-unting natutupad yung nakasulat sa Matthew 24. Manhid na lang tayo pag hindi ho natin naramdaman to. Okay? Ang kagandahan lamang, prices will go up, bills will grow heavier, income stays small, but the Lord is my shepherd. Are you following me? Ano sabi ng Psalm 23 verse 1? The Lord is my shepherd, I shall not want. Yan ang kagandahan pag ikaw ay anak ng Diyos. Hindi tayo dapat mataranta. Tataas ang presyo, hindi dumataas ang income, pero ang Diyos, He will always provide. Gusto kong maintindihan mo. Okay? Na kung meron kang bills o resibo, yan ay palatandaan that God has provided. Nakapagbayad ka ng krudo, nakapagbayad ka ng matrikula, nakapagbayad ka sa kuryente, nakapagbayad ka. That is a good example. Now, gusto kong maintindihan ninyo. Okay? Sometimes God wants you to move quickly, but sometimes He wants you to move slowly and slow down. Ang tanong, paano mo kukuha yan kung nagmamadali ka? Kung hindi ka in tune. Mabuti pa nga yung naglalaro ng chess nag-iisip. Tinira niya yung horse. Bakit niya tinira yun? Ang susunod niyang tira din Abay, nag-iisip. Tama. Samantalang ikaw na anak ng Diyos, sugod ng sugod. Dapat we need to learn, Lord, tatanggapin ko ba to? Kukuhinin ko ba ito? Ano sabi ng 14:29 ng Proverbs? Siya na makupad na magalit. Tingnan mo, hindi inalis na hindi ka magagalit, di ba? Natural magagalit ka. Pero dapat makupad magalit. Hindi ka agad-agad magkakaroon ng road rage, tama? Ba't nagkaroon ng road rage? Binusinahan lang. Nagkagit-gitan lang. Ay, sabi ko nga, Lord, salamat po. At nung mangyari ang mga yan, wala pang Facebook. Kung hindi, ay siya. Nakakaya sabi ni Bron, Lolo, what is this? What? Your name is Tag. Oh, that happened 20 years ago, Bron. Why are you hitting them? Why did you? He that is slow to wrath. Ano sabi ng Diyos? It's smart to be patient. Hindi lahat makukuha sa pagmamadali. Pastor, kasi crush ko siya Kasi baka makuha ng iba Mapalad ang makupad magalit. At sabi ito sa bandang dulo, ngunit siyang madaling magalit, ano sabi? Nagpupurit, nagbubunyi sa kamangmangan. Bakit? Mamayang konti,
Iyak. Tapang now, iyak later. Sorry, hindi na po ulitin. Yung lahat ng nakita niyong road rage, tama? That's why we need to look together at the times when God wants us to slow down. You see? At this situation na may nangyayaring ganire, ano tinuturo ng Diyos sa atin? Tama? Baka tinuturuan tayo, teka muna, bagal ka muna naka-order. Ang dami mo namang in-order sa sa Shopee. Dami in-order sa Lazada. I-appreciate mo yung luto ni nanay. Di ba? May nag-post nung isang araw, ang ulam niya ay okra. Hindi ako bumili, okra lang eh. Tapos meron pang gulay. Sabi niya, Senador, mas ganda yung ulam mo. Okra at saka parang kangkong. Pero yung isda mo, hindi namin kayang bilhin yan. Bakit? Pampano eh. Hindi rin nag-isip tong kamotin to eh. Napakasimple lang po ng pagkain ko. Nagyabang-yabang eh. Simple lang daw. Pinakita, gulay lang. Hindi inalis yung pampano. Mahal yun eh. Hindi. Ay, naku po. Ayun You need to learn. We should always move slowly when we don't have all the facts. Lord, magagalit ba akong bigla? Matitisod ba ako? Maasar ba ako? Our culture worships impulsiveness and spontaneity. Mas mabilis, magaling. Hindi ho ganun yun. Sabi ng Diyos, okay? There is purpose to every time and judgment. May purpose. Hindi lahat binabadali. Hindi lahat pinatatagal. Kanya kinakailangan intune tayo sa Diyos. Lord, sa hirap ng sitwasyong ito, ano itinuturo mo? It is not about the spur of the moment na. It is not about the gut decision. Ito'y naramdaman ko eh. No. You will say, follow your heart. Ay, follow your heart. Sinungaling ang puso. Ano sabi ng Jeremiah 79? Okay? Ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay. At lubhang at totoong masama. Sino makakaalam niyan? Tama? Kanya hindi mo pwede sabihin, kasi ito yung tibok ng puso ko. No. It must always be based on the Word of God. Lord, kasi yung silakbo ng puso, pag nakita mo yung anak mo, katulad no, kahapon, meron akong ginagawa. Dumating si Bron. Pinakialaman yung ginagawa. So ginawa ko, okay, sige. May napindot siya. Sabi ko, nakita mo anak ko, napindot mo. Ano nangyari dito? Nabura. Ano pong nangyari, Lolo? Sabi ko, di ba, sandali lang. Kung halimbawang hindi ako nag-ingat doon, baka pinukpok ko ng iPad ang ulo niyan. Sasabihin niya, why did you hit my head? I just pushed the button. Why did you shout it at me? Nasira yung isang laruan niya. Lolo, I'm sorry. It's broken. I'll fix it. Doon pinag-aralan ko, tinignan ko yung butas-butas, kumuha ko ng bilog na ganyan, at tinignan ko kung kasya, nilagyan kong ganon. Bakit? That's my job at Napocor at saka sa Sprague, Philippines, na pag may sira, gagawin namin. So sabi ko sa niya, Lolo, you're fixing it? Yeah, just take it easy. Just learn, ha? I'll show you how to do it. Bakit? Hindi na uubra. Yung bigla ang galit. Yung siklakbo ng puso. Ano sabi? Ang puso ay lubhang madaya. Feelings always lead us to the wrong direction. Ilan na bang mali ang nagawa mo kasi silakbo ng puso? Kinain mo agad. Kinuha mo agad. Niligawan mo agad. Tinanggap mo agad. Pinangunahan mo agad. Mali. As a believer and as a child of God, we need to rely on God rather than ourselves. Okay?
Itong anak ni Pastor RJ, si Tim, natataranta siya dahil taga Bulacan yan eh. Bakit mahal ho pagkain dito? Natural, nasa Maynila ka. Oh. You see? Nagtanong siya kay Paulo, bakit yung pagkain ay mahal? Nag-usap sila. Kaya ginawa ni Paulo, isinama siya dito sa Malibay. Ere ang mga mura ang kainan. Oh. Nag-o-OJT siya eh. Oh. Nag-o-OJT. Hindi naman ganun kalaki sweldo. Oh. Kanya nag-o-OJT siya. Sabi niya, ba't ganun yung ulam? Ito lang tapos ganyan, 150? Sabi ko, nasa Makati ka? Kanyang ginagawa ni Paulo, pinababaunan siya ng kanin. Kanya kung may kulang na kanin, si Paulo sisihin niyo. Ito yung kanin mo, bumili ka na lang ng ulam, diyan mo dala. Pas kung kukuha ng ulam, diyan ka pumunta, ito. Ano meron dito, Tito Paul? Mura diyan. Bakit? Mura na, marumi pa. Basta mahalaga, busog ka. You see? Kung halimbawa nag-o-OJT siya, nagpadalos-dalos, tama? Ubos. Kahit tapos ka ng IT, kung ikaw ay padalos-dalos, ubos-ubos, biyaya, bukas, tunga nga. Hindi uubra ngayon yan. Okay? We need to check. That's why I always say, kung natatandaan nyo, di ba? Ano sabi lagi ni Pastor Fajardo sa atin noon? Okay? Ito ang Ark of the Tabernacle. Ito ang tinatawag na tabernakulo ng Diyos. Tama? Lahat ng mga tribo dapat nakapalibot doon. Ang sentro ito. Kanya tinandaan namin yun. Hindi kami dapat umalis doon sa tapat, sa paligid. O yung isa, papunta na daw ng Tanay. Doon na magsisimula ng gawain. Ba't daw siya magsisimba pa? No. Dapat doon. Bakit? Kasi yun yung nais ng Diyos. Ano sabi ng Proverbs 18:13? Ang sumasagot bago makinig, tanga. Mangmang. Kahihiyan. Marami sa atin, hindi tayo nakikinig para isolve ang problema. Sumasagot tayo kasi meron tayong gustong gawin sa Kanya. Oh. Meron tayong gustong sabihin. Oh. Mali. Kanya nga sinasabi ko, dapat makita natin, di ba? Na makita natin na Lord, how am I going to answer this? Ano sa sinasabi mo, sa nakita mo na parang mali ko, please enlighten me. I'm willing to listen. I'm willing to be taught. Kasi ang sumasagot bago makinig, kamangmangan at kahiyan, sabi ng Bible. You know what the Bible says? What a shame. Yes, how stupid, pardon me with my word, to decide before knowing the facts. So when we don't know yet all the facts, slow down. Don't rely sa gut. Don't rely sa puso. Wag mag-rely sa feelings. Take time to look, ano ba ang itinuturo ng Diyos? Ano yung objective ng Diyos? Bakit ito nangyari? Outside of yourself. Noong Sunday night, meron dumating na isa na galing sa ibang simbahan. Nakinausap ko na nung Friday. Kanya na late ako sa papunta kay Pastor. Pinakinggan ko siya. Sabi ko, so ganun ang trato sa iyo. Mas maganda yun. Ano po yun? Ikaw ang inaapi, hindi ikaw ang inapi. At ikaw nang aapi. Ako na po yung yun lang ang pangit, pero don't fight. Kasi yung pastor mo matataranta, maano. You see? Ito gawin mo ha. Mahal mo siya, ito. Nagulat ako nandito nung Sunday. Sabi ko, ba't nandito ka? Nagpaalam po ako. Sabi ko, basta doon ka ha.
hindi ka dapat din ayusin nyo, mayroong pinagdadaanan ng pastor mo, huwag kang maging pabigat. Opo, pastor, salamat po, salamat po. You see? We need to learn to say, what's next? Tignan mo lahat ng problema mo financially. Tignan mo lahat ng problema mo relationally. Tignan mo lahat ng problema mo health-wise, everything. Padalos-dalos na desisyon. Pag nasa airport kayo, sasakay ka na ng 26, tama? Ikaw ay nag-i-intake ka na ng ticket mo, tama? Pag merong nagpahawak sa inyo ng tubig, can you please kindly hold this? Don't hold it. You know why? Because the last person who hold it will be guilty. Hindi mo alam kung ano laman. Okay? Don't. Pwedeng pakihawak mo to. Okay lang, okay lang. Hindi sa pagiging ano. Bakit? Kasi pag mayroong laman niya na kontrabando at ikaw ang humawak, fingerprints mo ang narariyan. Okay? That's why you need to, Lord, what are you trying to teach me here? I can watch it, but I will not touch it. Are you following me? We need to be slow. Lalo na kapag nasaktan ka. Lord, ang sakit ng sinabi. Lord, ba't hindi namin maramdaman na nagmamalasakit sila? Tapos ipupulpito pa. May isang nanay na umattend dito nung Sunday at pagkatapos, Pastor, tama ba yung ginawa ng pastor ko? Bakit? Tinitira kami sa pulpito, ito. So, I cannot say anything. But bear. Mamaya nakita ko lang naglagay siya, sige, cyber libel, hahanda ka ba? Sabi ko, uy, huwag ganyan. Pastor mo yun? Hindi ho pagsasalatay ng anak ko sa graduation dahil daw ganito. Sabi ko, wag. No, please. Don't make rush decisions pag nasaktan ka, galit ka, o depressed ka. Marami sa atin ang umiyak later kasi we said something we should never said. We did something we have never done. Bakit? Kasi bugso ng damdamin, galit, nasaktan, gustong gumante. Nakita mo yung sa basketball? Di ba ginawa nung, kay Showtime ba yun? Binato niya sa mukha yung isang player, tapos mamaya hinabol niya, binato rin niya. Yung isa naman, sinuntok niyang ganyan, pak! Yun lang ang pinakita nung kamote. Tama ba itong ganire? Kasi ito, sa basketball, yung second motion, yun ang pinipenalty. Hindi naman nakita yun eh. You don't. Halimbawa, sinabi ng misis mo, uuwi pa ba kayo? Anong oras kayo uuwi? Kanina pa kayo dyan. Basketball kayo. May pasok yung anak mo. Diba? Anong gagawin mo? Sasagot ka? Pambira ka, alam mong nasa church ako. Mayroong inuto si pastor sa akin. Tapos ganito, pambira ka. Are you following me? Kung naging kalmado lang lahat, walang mag-aaway. Timing. Okay? Timing. When we're upset, we tend to react, to retaliate, kesa mag-isip ng tama at gumawa ng tama. You see? Kanina nga, while I was writing something, sabi ko, Lord, nilagay ko, sabi kong ganun, if I want to change something, if I want to be transformed, I need to change the way I think. Kasi kung ang ginagawa mo lang, yung kilos mo lang ang ginagawa mo, yung ano mo, no, your action is a result of how you think. Kung i-correct lang natin lahat ng actions natin,
there will be temporary changes, walang true transformation kasi outward lang ang binabago. Ang loob ganun pa rin. We need to change the way we think. Ano tingin mo sa Diyos pag walang answered prayer? Grabe naman ang Diyos. Mas faithful ako, hindi ko nga iniwan yung ministry. Nagsaserve nga ako, tapos magkakasakit ang asawa ko, tapos ganire. Nakakalimutan natin that change without renewed thinking will drain us. Kanya babagsak tayo on the same sin again and again kasi hindi na babago yung mindset, yung trigger, yung reaction, same failure. Kasi bakit? We don't change the way we think. Okay, lahat kayo may cellphone. Labas ang cellphone. Lahat. Ilagay mo sa camera. Camera. Ilagay mo sa camera. Yung cellphone mo. Okay. I-focus mo sa akin. I-focus mo. Nakita mo ba na may puting buhok ako? Nakita mo? Nakita mo ba na bagong gupit ako na siya? Nakita mo ba? Nakita mo ba na meron akong ang tawag din pileges? Nakita mo ba na meron akong butas din na yan resulta ng bulutong, tama? Nakita mo? Okay. Meron kang pipindutin dyan. Pindutin mo yung parang reverse. Okay? Ano makikita mo? Sino makikita mo? Sarili mo. Tama? Are you following me? Ang dali nating makita yung malayo Ang dali nating makita si pastor. Ay, may puti na buhok. May pileges na. Ang ilong niya, disappointed. Pero nakalimutan natin na tignan yung sarili natin. Tama? We always see the fault of others. We always see what they did not do, what they did not say, yung mali nila, pagkukulang. Ayun, minsan i-focus din natin sa sarili natin. Ano yung mali ko? Ano yung nasabi ko? What part of the problem that I did not see that you can enlighten me? Please help me. The Lord is not changing your partner. The Lord is changing you. Ang gusto natin, pag pumayat siya, pag nawala yung bilbil niya, pagka hindi na siya maitim, pag hindi na siya, ikaw, anong ginagawa mo sa sarili mo? You see? In Ellen's case, the Lord did not change me. The Lord changed her. Okay? And I am so thankful that when I saw what she wrote, isang verse lang, 2 Corinthians 12:9. And the grace of God is sufficient for thee. Yun lang. Nung makita ko kung gaano kataas na notebook ang meron siya, na yun lang ang nakasulat, I learned to change the way I think. God works from inside out. Not from outside in na. We need to make decision based not on emotion but on the Word of God. Kasi pag panlabas lang mukhang mabait lang ang action mo, pero mali ang foundation, without God's Word, mag-ooperate tayo sa feelings at hindi sa faith. Magiging spiritually stunted tayo. Walang growth, walang renewal. Yun pa rin. Parinigan pa rin. Bakit? We did not learn. Kanya sabi ng Panginoon, pag na-upset ka, huwag ka mag-react. Huwag ka mag-retaliate. Okay? Pag may nakita kang hindi maganda sinabi o easy, doon lang. James 1:19, anong sabi? Kanya nga, may minamahal ko, okay? Kayo mga kapatid, let every man be swift to hear. How many ears do we have? Dalawa. How many mouth do we have?
Isa lang. Be swift to hear. Then, come on, help me. Slow to and baligtad sa atin eh. We're fast to be angry, we're fast to speak, but we are so slow to hear. Paano matatapos? Everyone should be slow to speak. Everyone should be slow to wrath. You see? Last week, I was trying to tell myself, okay lang. Hindi na ako sumagot. Pero may nasigawan ako. Si Ferry nasigawan ko, siya sumaluluhat nung, sabi ko, sobra na yan. You see? Hindi na tama yan. Pero hindi siya pinagagalitan ko. Sige, hindi ako sasagot, hindi ako magsasata kahit ano ha. Para tawagan mo yung tao na gumagawa and everything, that's not right. Ay, sige lang. Okay lang. But I'll not answer. I'll not say anything there. Na nag-pray ako, Lord, nakita mo itong taong ito? Kung ano ginagawa niya? Kung ano sinasabi niya? Kung gaano siya ka-demanding? Lord, ikaw nagsabi that I will do it with joy and not with grief. I bring them to you. I bring them to you. Ako, sinasabi ko lagi, asarin mo na lahat, huwag lang pastor. Ayoko. That's why I always ask pastor, Pastor, may samaho ba kayo na loob sa akin? Wala naman, bakit? Kasi kung meron hindi ho maganda sa akin yan. Ano sabi ng Hebrews 13:17? Obey them that have the rule over you and submit. Hindi ka lang susunod. Magsasubmit ka. Bakit? Sapagkat sila nagbabantay ng kaluluwa mo at sila magbibigay na account. Ibig sabihin, hindi ikaw, pastor. Okay? That's why I told you so many times, Pastor, ba't di natin gawin to? Ayoko niyan. Okay, fine. I will not insist on what he does not want. Siyang lagi, bakit? Siya magbibigay ng konti. At lagi tinatanong ko, Lord, did you do it with joy? Kasi kung nabibigatan siya sa akin and he'll do it with grief, unprofitable sa akin yan. I will not do that. No. I will not. Kanya nung Friday, sabi niya, nasaan ka na? Unang tumawag si Phoebe, tapos si Boss Eric, tapos si Pastor. Ito na po, Ginaldo na po, papasok na po kami ng yung sakali ninyo, tapos yun. Kasi, pasensya na po, may kinausap lang po ako. Papaliwanan ko po mamaya sa inyo. Ayoko nasasama loob ni Pastor. Ayoko. Bakit? Nakita ko na eh. Nakita ko na. Okay? And if we're quick to listen and slow to speak, we will become angry. Binusinahan ka lang, bumusina ka na. Kaya sabi ni Pastor Vic Tolentino, Boss, ang haba ng talastasan. Bakit? Sisihan eh. Ikaw tong pumunta dito, paliko kami, ikaw tong nasa ano. Sabi, umiiwas niya ako sa'yo, umiiwas ako kasi alam ko mababang ka. Tapos sumalpo kami. Pinakita pa sa akin yung mga picture, nakagano yung mama. Sabi ko, buhay pa ba? Opo. Buhay, nagte-text pa eh. Okay? Sabi ko, huwag ka na sumagot. Siya po ang bumangga. Kahit siya pa bumangga, nakamotor yan. Ang kanyang protection lang, yung kanyang damit lang. Ganun o, hindi mo nakamsin, yung mga buses at mga truck, pagka sila binangga, wala naman silang mali, sila binangga, sila nakukulong. Sabi ko, nakulong ka ba? Hindi po. Si Pastor Vic po, that's what I'm telling you, di ba? Pinotektan. Kalma lang, boy. Boy, kalma lang. Sige po, salamat. Okay na. Opo, ito na po yung pinirmahan namin. Good, ha? Huwag na sumagot. Ma-agitate lang. Pwedeng magsakit-sakitan yan. Kanya merong ibang bus company na pag may binangga sila,
Ang policy nila, patay mo na. Bakit? Kasi you see, naalala niyo si Tatay Alo? Diyan nakaupo lagi yun. Nagsimba, lumabas. Paglabas niya, just sa EDSA, tatawid. Wala pa kasing LRT. Tatawid. Binangga ng isang sasakyan. Abay, hinanap namin din, hindi na makita. Yung pala, iglesia palang kamote. Doon din nila. Sa Quezon City. Para sa haba ng biyahe, patay. Ang sabi ko kay Nanay Sion, tsaka sa mga kayo, ang gagawin natin dito? Amicable settlement, 30,000. Back then, ha? Oh. Si Pastor Puruganan, nagbibisita sa San Nicolas, Pangasinan. Nabangga ng bus. Ang ginawa ng bus driver, bumalik, sinagasahan, tiniyak na patay. Tsaka nagpahuli. Nabangga ko po eh. Ano nangyari? Patay po. Para isa na lang ang kaso. Reckless imprudence resulting to homicide. Then, amicable settlement. That's it. Sabi ni Pastor, ganun lang yun. Eh, yun ho ang batas eh. Kanya sabi ko, mabuti nga buhay yan. Kanya lang, pag inarti yan, hindi pa po ako magaling. Kailangan ko pong magpa-therapy. Kanya mag-pray kayo. Salamat po, Pastor. Pastor, salamat po. Ano. Kung yung ibang tao natutulungan ko, kayo hindi ba? Ano ba kayo? Kasi takot po kami. Sabi ko, I understand. Pulis yan, presinto yan, tanggal lahat ang natin yan. Kanya hindi kita pinaano at pinaayos ko doon sa wag na sumagot. Maghapon yun. Mga kapatid, if you are slow to listen and quick to speak, magagalit ka. And sometimes we're going to feel angry, hurt, and depressed. You know what is that? Part of life. Sa pamilya, sa kalye, sa palengke, sa trabaho, sa bus. Bahagi yan. Huwag tayong gagawa ng mabilis na desisyon na isang araw, tapang now, iyak later. Wag. Instead of following your heart, take the time to slow down and make a careful decision. Lord, ito bang gagawin ko, sasabihin ko, will I regret it 10 years from now? Will I be a productive person 6 months from now or a regretting person 6 months from now? Saan ako dadali ni Re? Okay? It's smart to be patient. Pag uwi ninyo, may haharapin kayong problema. Right? And I prayed. Okay? I prayed. Hindi ko alam kung ba't ito mensahe ko ngayon. Okay? What needs to stay the same? Sa family. Ano yung pwedeng, sabi ng Frozen, let it go. Sabi ng Beatles, let it be. What are the things that needs to stay the same? Ito naman ang sunod tanong. What needs to change? Ano dapat baguhin? Okay? Paano itatrato? Paano ayusin? One of the most important things to consider, how can we stay tuned into God's timing? Ito yan. Every great accomplishment involves timing. Isipin mo kung si Albert Einstein nagmadali at sinabi niya, ang dami ko ng mali. Abay, wala tayong bulb. Isipin mo si Alexander Graham Bell, kung siya'y nagmadali at hindi naging kampante, wala tayong telepono. Everything that happened on earth
involves timing. Right now, may nagsisisihan sa Amerika. Bakit tinuloy? Bakit ito? Kanya kahapon, yung pinaka-hepe ng counter-terrorism ay nag-resign. I cannot take this, blah, 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 blah. Good for you. Sabi naman ng presidente lang, good for you. Sa business, sa pagtatanim, sa relasyon, sa market, good timing has always been the thing. Halimbawa, patutugtugin natin si Elise at saka si Katiana, di ba? We will sing. You know how important it is to keep the time with the other musicians? Abay, pag nagmadali yung gitarista, hindi inintay yung piano, hindi inintay yung saxophone, hindi music, walang harmony. Ingay. Ayun me? Kanya nga dapat may harmony, mag-iintayan. You know, we compare life to surfing. You see? Sino nakapag-surf sa inyo? I love surfing. Hindi mag-surf sa internet, ha? Yung surfing, yung merong board, okay? That's one of our sports. You see? Mahal lang, kanya hindi namin inaano. Pero pag may maglilibre, bakit hindi? Oh. Abay, pagka nakaganong ka na, you see? Hindi ka pwede mag-surf nang walang alon. Mag-iintay ka. Kagabi nga, may nakasakit ko, matalino itong isang to. Kasi, ang daming nagsasurf. Mamayang konti, gumano na siya. Sumagwan ng ganyan. Kasi nararamdaman niya na, yung malakas na alon, mamayang konti, yung lahat ng nandun na hindi ready. Sabi ko, siguro tagaron yan. Nung nakita niya na, siya na lang talaga yung nakaganon. Tapos yung malaking alon, nasa loob na ganon. Bakit? Timing, listen. Hindi tayo ang nagke-create ng alon, ang Diyos. Ang trabaho natin, galingan mong sumakay sa surfing. Yun ang trabaho natin, Lord. Ikaw ang lilikha ng alon ng tanong, ready ka ba pag may alon? Kaya mo bang you know? Pag lumikha ang alon ng Diyos, alon ng pagpapala, nandudong ka ba, biyasa ka ba, ready ka ba? Alon ng pag-aaki ng kaluluwa. You know what I'm saying? Alon ng pag-aalaga ng kaluluwa, pagdidisipulo. You see? Kahapon naghihintay ako, nanonood sila. Sabi ko, sino pang wala? Ito po kasi, heightened alert po kami. Sige lang, hintayin natin. Oh. Mamaya sabi ni Adrian, boss, pakisabi kay pastor ko, nakikita ko kayo. Sige na, bukas na lang tayo after service. Tsaka tayo magkakaroon ng Bible study. Oh. Sabi ko, ito lang ha, huwag kayong kukuha ng kahit anumang doktrina sa Facebook. Okay? Madadali kayo yan. Ako magtuturo sa inyo kung anong doktrina ang tatanggapin natin. You see? Isa lang ang pinakinggan ko, Pastor Fajardo. Pag sinabi ni Pastor Fajardo, nakita ko sa Bible, yun na. Kanya, di ba, sinabi ko sa inyo, dumating yung pagkakataon na si Pastor Benny, sabi niya, Joey, may soul winning tayo. Sige po, sasama kami. Meron tayo. Sino speaker? Binanggit Billy Graham. Sabi ko, nako, Pastor, I'm sorry. Hindi ho ako sasama. Bakit? Wala kang pag-ibig sa kaluluwa? Ay, ako pa, sa akin mo nga pinasa yung operation ko. Ba't di ka sasama? Turo ho, taral ni Pastor. Huwag kaming sasama dyan. Bakit? Humalik ho yan sa kamay ng Papa. Compromiser ho yan. Turo, anong tuturo ko sa mga member? Ganun ba? Sabi niya, ikaw, Butch, turo rin po ng tatay namin. Ikaw, Emerson, sabi rin po. Sabi ni Pastor Benny, alam mo, sabi rin ng tatay ko to eh. So, hindi na siya sumama. Di ba naalala niyo, camp natin sa Tarlac? Ano sabi ni Pastor Manny Quezon? Itong si Pastor Suko, sauko po, sauko. Hindi ho suko. Pilip ako rito, tumanggi. May big deal pala sa kanila yun. Why? I only listen to one person. Pagdating sa doktrina. Pastor Fajardo. You see? I will not change that. Tatandaan nyo, surfers cannot create waves in the ocean. Only God can do that. Kanya pag gumawa ang Diyos ng alon at hindi ka ready makipag-relasyon, wasak yan.
Shota mo to, mamaya may shota kang iba. Ay, hindi po pwede. Okay? Tsaka na muna. Hindi pa tama, hindi pa timing. Surfers wait for the waves that God creates. Mag-iintay ka. Huwag magmamadali. Kanya nga ang surfer, they spend time waiting for the alon sa malaking wave. You see? Kanya pag pumupunta kami ng San Juan, La Union, abay na doon, tuturuan kami, paano kami, mamaya doon na kami. Oh. The same thing din. You see? Surfing looks easy. Pero in reality, it requires a lot of skill. I know, matatakot ka. Ganun na sa buhay. You have to develop the skill of waiting on God's timing. Lord, is it time for me to move? Is it time for me to say yes to this job? Is it time for me to get this deal? Is it time for me? Bakit? Maraming mambubudol. Marami. You see? Kanya pag may nag-text sa'yo, oy sis, anong Gcash mo? Bakit? Yung sa ayuda ng mga senior-senior. Allah, pag binigay mo na yan, tapos na. Wag. Nagmamadali ba ako o nag-iintay? Ecclesiastes 8:6. Sa bawat panukala ay may oras at kahatulan. Sapagkat ang misery, yung kapigatian ng tao, ay magiging dakila sa kanya. There is a right time, there is a right way to do everything, and we know so little. That's why we need to ask God, Lord, help me. Di ba sabi ko sa inyo, bakit ang hudyo? Pag meron sila nakita bibilin, $50 lang, ang tagal bilhin. Bakit? They were waiting for God. Pinalalakas nila ang sarili nila. You see? There's a rhythm to life. Learning to do the right thing at the right time takes skill and take humility. Lord, ano ba? Kanya nung one time, nung sinabi ko sa inyo, noong 1998, I confessed to the church, I'm not receiving the support ng church binibigay ko kay Pastor Fajardo. Sabi ko kay Pastor Benny, I will not be involved na sa 30% na yan at saka sa mga kasi nirecruit ko sila doon at saka sa Gold Quest na yan, enough kasi sinabi ko na sa church, sige, kunin na natin ang Pagkuha namin ng puhunan, anak ng kamote, ang galing. Yung member ni Pastor Baliega na parang namin, abay tumalilis at dinala lahat yung, sabi niya, Joey, ba't nakita mo? Hindi ko alam, nag-pray lang ako kung kailan dapat. Anong aayusin ko? And I asked God, nung ako sabi ni Pastor Tatay Ben Abante, galing mo hindi tayo nabutol I asked God. I asked God. The more we grow as a follower of Christ, the better we get at being led by the Holy Spirit. I always taught Bron and Solen, young as they are, I said, pag may bisita, magmano, mag-opo. Pag hindi sa inyo, huwag niyong gagalawin. Don't even touch it. Dahil hindi sa inyo yan. Don't. Ask permission. Sometimes the Holy Spirit will lead you to run fast. Naalala mo si Philip? Sabi ng Holy Spirit, puntahan mo yun. Witnessan mo yung Ethiopian eunuch. Sometimes He leads us to walk slowly. We can try to make our own waves. Diba? Or we can learn to see and catch the wave that God is making us. Gagawa ka ba ng alon mo?
o iintayin mo ang alon ng Diyos? In my life, 43 years after, when I first heard the gospel, doon na ako pinalo, doon na ako pinadapa ng Diyos, hinataw, dinisiplina, because I created a wave that is not supposed to be. And I learned. Ngayon, I put boundaries. No. Diyan ka lang. No one can calm this. No one. I learned. Bakit? Masakit ang palo. Masakit ang pagdatama. Okay? Chastening is not easy, but it's necessary. Bakit? Pag mali ka, may palo. Pag mali ka, anak ka ng Diyos at wala kang palo, ay hindi ka anak ng Diyos. Biri mo, nagmumura ka, hindi ka nagbabalik ng ikapo mo, hindi ka faithful, wala kang respeto sa pastor, wala kang palo, low, hindi ka anak ng Diyos. Tama? Kasi pag anak ka ng Diyos at mali, nako po, asahan may palo. Pero, sa ikabubuti, ikatatatag. Kanya ako, mas gusto ko na yung bakit. Sabi ko sa iba, at least ako alam ko, anak ako ng Diyos. Ikaw, hindi ko alam bakit. Yung ganyang ugali, tapos hindi ka pinapalo, hello, ako, anak ako ng Diyos. Alam ko. I learned. Okay? Huwag magmamadali. Sa relasyon, huwag magmamadali. Oh, kayo mga adult, mga senior, kung lahat ng first love nyo nun, nakasama nyo, tama? Nasaan kayo? Tama? Di ba? Wag. God has something and someone better for you. And I thank God for that. Listen. Make your own wave or learn and wait and catch the wave that God is making. I don't know. But I choose the last. Mag-iintay ako. Sasakyan ko yung alon na gagawin ng Diyos. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Samahan mo kami, pagpalain, pangunahan. Tulungan mo po na hindi kami magmamadali. Tulungan mo po na hindi kami magiging mabilis na sumagot agad nang hindi namin napapakinggan. Tulungan mo po na maging mabagal kami at makupad pagdating sa pagkagalit at ayaw ho naming mapahiya. Tulungan mo po na matutunan namin what needs to stay the same, what needs to change. Help us, Lord, to learn to wait on you and to depend on your timing. Samahan niyo kami. While heads are bowed, eyes are closed, will you come at the altar and say, Lord, teach me to wait. Dito sa altar. God bless you. Naiinip ka na ba?
I want you to go to your family and pray.